Hi guys, good morning. Hindi ko sure kung mahuhulaan nyo kung nasaan ako ngayon, pero ito, under construction itong daan na to. It's a new bypass dito sa Nueva Ecija. So sa mga familiar sa lugar, for sure alam nyo na kung nasaan to. Yan. So actually ngayon lang ako nakapunta dito sa area na to, sa part na to ng, sige na nga, San Jose City, Nueva Ecija. Ito yung partially completed na bypass road ng San Jose City, Nueva Ecija. In particular, malapit ito sa Malasin, Manikla, itong area na to. Ito yung mga kalagitnaan ng bukid dito sa may bandang Manikla. Kung nadadaan kayo sa may bandang Kita-Kita, Malasin, yan na yung natatanaw natin sa area na yan. So kung makikita natin dun sa Google Map, ito papakita ko sa inyo kung nasaan ako ngayon. Ayan, so dyan tayo ngayon and makikita ninyo yung tinatakbuhan kong at least half ng bypass road na to ay completed. So ayan, maglalakad tayo pabalik, nasa 500 meters na tayo. So titignan natin kung itong partially completed na daan na to ay ilang kilometro na. So babalik tayo dun sa area na yon, sa pinanggalingan ko. Kasi ito yung daan na magkukross doon sa may bandang Lupao, Pangasinan Road, diretso doon sa Malasin. So ang benefit ng daan na to is basically yung mga nagpupunta ng Manila, yung mga galing sa north or bandang Isabela, Cagayan, na papuntang Pangasinan, hindi na nila kailangang daanan yung bayan ng San Jose City. Somehow, this is a good sign ng improvement ng isang bayan. Sa totoo lang, dito sa Nueva Ecija, napakarami ng bypass road. Meron tayong Talavera Bypass Road, yung Vergara sa may Cabanatuan, at talagang magagandang daan. Sa ngayon, hindi ko naman sinasabing kulang sa planning, pero ang solusyon sa congestion ng traffic sa mga bayan-bayan dito sa Nueva Ecija ay mga bypass road. Well, yan din naman yung solusyon sa ibang lugar. Maraming mga bypass road ang ginagawa at maluluwang at magaganda tong bypass road na to. Ayan o, kung makikita ninyo, medyo mataas, talagang elevated siya from the usual na daan. For sure, kailangan nilang gawin yan for the purpose ng, syempre, flooding, nang hindi naman bahain yung daan. So ito yung bandang dulo pa lang so far na nagagawa papuntang Malasin. Yung sa may bandang Abar, ito sa bandang Abar first, completed na siya. Kaya alam kong 3 kilometers or yung distance nun is, madalas akong tumatakbo doon, balikan 6 kilometers. So yung na-complete na yon is 3 kilometers. Doon sa Google Map na pinakita ko kanina, parang kasing distance lang niya yung completed half ng bypass road na to. So most likely 6 kilometers. Nga pala itong bypass road na to, later on makikita nyo rin na ipapakita ko sa inyo yung completed part na. So meron siyang walkway for pedestrian sa gilid, which is maganda, may barrier. Yan, makikita nyo yung gilid na yan. Bukod sa barrier ng mismong daan, meron pa siyang barrier dun sa, para siguro sa mga bikers, yung mga nag-jogging din sa gilid, para hindi naman sa gitna sila ng daan. So may harang din yung gilid na yan. Yan. It's a 3-lane. Later on makikita ninyo na 3-lane siya. I think 3 meters. So parang 369, 18 meter wide. Bukod dun sa may center island niya na siguro more or less than 1 meter yung gitna niya na may ilaw. So 18 plus siguro mga nasa more or less 2 meters yung magkabilang gilid, 24, 25, more or less 25 meters wide itong bypass road na to. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, isa ito sa mga sign ng pag-unlad ng isang bayan. Siyempre, hindi lang ng bayan, of course the Philippines, yung Pilipinas. So siyempre, it's a sign. So yan, yung mga lalagyan ng ilaw na ginagawa nila na concrete. Ito yung center island niya na kung makikita ninyo, nandyan yung mga poste. Diyan hinuhukay yung mga poste. Siyempre, kailangan may center island para naman safe
kasi medyo maluwang to. For sure, mabibilis ang sasakyan sa bypass road. Which is yun yung purpose talaga. Hindi naman pwedeng mabagal or mag-traffic pa rin sa bypass road unless talagang, super congested magkabilang dulo ng bypass road na to. Imagine kung 3 kilometers yung half, 3 kilometers ulit, more or less, it's a 6 kilometer bypass road. Hindi mo na kailangang daanan ang San Jose City main city. So dito makikita ninyo yung pakanan is papuntang Lupao, Pangasinan, Baguio, while yung nasa kaliwa is yan yung papuntang San Jose. So magpo-cross tayo dito at papakita ko sa inyo yung partially completed na. Yan papuntang San Jose yan. So yung half ng daan na to yan. So dito ako tumatakbo. And sasakay naman tayo sa sasakyan para malaman natin or pakita ko sa inyo. So ayan, parang ma-measure natin 1 kilometer na yung completed doon kasi nasa 500 meters na tayo kanina when I started to measure it. So dito yung completed na. Dito, paborito kong tumakbo dito kasi syempre hindi pa ganun karami yung sasakyan, malinis, maayos, and pwedeng sa gilid ka lang or mismong sa gilid ng daan. Yan. So marami ring tumatakbo dito sa ngayon. Maganda rin siya kasi yung center island natin na may light post na yan, automatic siya. So every time na may dumadaan, so parang may proximity sensor siya and automatic namang umiilaw. So matipid din, and syempre hindi naman yata siya solar. I think solar pala siya. Solar na may proximity sensor yung mga ilaw na yan. So di ba? Ito yung parte ng ABAR. So maluwang na bukid po yung kinalalagyan ng ating bypass road na to. Itong new bypass road ng San Jose City na to. So malaking improvement po ang maidadagdag sa or mababawas sa travel time natin kung pupunta man tayo ng papuntang San Jose. Hindi mo na kailangan dumaan sa bayan kasi nandyan mostly yung mga buses and maraming tricycle talaga. So minsan inaabot ng 30 minutes for just 2 kilometers, 3 kilometers, up to 1 hour. Kung minalas-malas ka pa at meron ka na abutang mga funeral, sometimes talagang aabutin ka ng oras dyan kasi talagang yan yung main road. Pero etong bypass road na to, yung 3-lane na yan, sobrang laking magagawa nito sa pag-alleviate ng traffic. Eventually, sa Malasin, dudugtong na rin yung phase 2 ng SILEX. So, di ba yan yung mga nakaka-excite na part na makikita nyo somehow may ginagawa naman ang government. Hindi ko naman sinasabing sa wala, pero mga part ng improvement. So sana marami pang ganito yung magawa ng government para mabawasan yung traffic. Ayan, so makikita nyo actually yan yung Cornelia. So may mga anak na nag-aaral dyan sa Betbien Cornelia campus. Yan po yung nasa kaliwa natin. Marami pong nagsisibuyas dyan at mga palay ang mga tinatanim dito sa bukid na to. So kung madadaan kayo dito, makikita ninyo ang ganda po ng bypass road. Kagaya din ng ibang bypass road, Vergara, Talavera, yan, marami pang bypass road na ginagawa. Ang ganda pong daanan. So try nyo din minsan, madadaanan nyo to sa may GT Oil dito sa may ABAR First. Makikita nyo malapit siya sa bypass food house. And then hindi nyo na kailangang dumaan sa mismong city. Actually, pwede na kayong lumusot sa Santo Niño papuntang Encarnacion para maiwasan yung traffic. Ayan, so I think hanggang dito na lang. Medyo marami na ako nasabi. Ayan, by the way, last na lang. Yan yung City Hardware, yung nasa kaliwa na yon. So, ang ganda ng araw ngayon and naka 10 kilometers tayo ng takbo. Plus, naipakita ko sa inyo yung bagong bypass road ng San Jose City. Yan yung GT Oil natin dito sa dulo ng bypass road na to. Okay, yun lang for today guys. Subscribe and thank you for watching. Bye!